Go with the flow tayo. Go with the flow. Okay, here we are. Go with the flow sa ating mga dreamers, breadwinners. Hello po sa ating mga guest natin. Iano natin na mga guest natin tonight. Sis Arlene and Sis Rosalie and Project kasama ko sa Quezon Brothers podcast. So thank you so much sa ating Tolilis tonight. Nandito po tayo para po may pagpatuloy natin yung pag-show up dito sa social media para of course makilala naman nila tayo. Hindi tayo ma-behind dito sa social media. So by the way, ako nga pala si Ricky from Surigao del Sur, Philippines. Working here in Japan for almost 23 years. So congratulations to me kasi umabot tayo ng ganun katagal. At alam kong mas tatagal pa yan kung wala po tayong babaguhin sa ating self dito. Kaya po isa sa mga dahilan po yan na nagkaroon tayo ng redirection to become a digital business owner. So that's Ricky. So thank you so much. Kawawa naman pag ladies first na unahin natin. Unahin natin si Project. Baka sabihin naman nila, tayo may kampihan dito. Project, can you introduce yourself first? Yes, magandang gabi Bro Ricky and sa ating kapwa CEO, Sis Rosalie and Sis Arlene. Thank you for your time. So, si Jake po ito from Baguio City and Benguet Province. Nambag Ngarabi, Kanyayo amin. And katulad nila bro and mga sis, nandito rin ako sa Japan, nakatira for 20 years. So I'm working as a full-time factory worker and at the same time, naging digital business owner dahil katulad din ni Bro Ricky, natatakot ako na mapahaba pa yon ng another 20 years. So nandito tayo para mag-share ng ating journey and ipakita natin ng isang magandang opportunity na ito. So please tune in and have fun. Back to you, Bro Ricky. Yes, thank you so much, Project. Let's welcome Sis Rosalie. Please introduce yourself. Hello, everyone. I'm Rosalie. I was born in raised in Sariaya, Quezon, Philippines, and I'm grateful. Japan is my home right now, and I'm a single mom of three young adults, and at the same time, ano ba yun? I'm balancing full-time job as a sales clerk. At the same time, I'm online entrepreneur. And yun lang po para sa akin. Back to you. Thank you so much, Sis Rosalie. Isa sa ating mga co-business owners dito. Then, Sis Arlene, it's your turn. You're muted po. Yes. Maayong gabi, good evening sa inyong tanan, o 'di ba mix na ako eh. Andito po kami sa Japan, konbanwa, and I'm from the Philippines. Lahat sila nag-introduce kung taga saan sila sa Pilipinas. And I'm from Zamboanga, Mindanao. So I'm a Chavacano speaker, a Spanish speaker. Yay! And living here in Japan for mga 3 dekada na po ako dito. 3 dekada mahigit. 'Di ba? May roots na tayo dito. So, yun ang post ko na kahit may roots na tayo sa mga halaman man or tayo as an individual, pwede pa rin tayo mag-transfer for a better path. So, yun lang po muna. This is Arlene. Good evening. Yes, thank you so much sa ating mga co-business owners. And it's a very wonderful time tonight, no? Thank you so much sa inyong precious time sa pagbibigay ng oras na makasama namin kayo. So, sa lahat natin ng mga dreamers, breadwinners, thank you so much for watching sa aming mga live every week. Nandito kami, or hindi lang week, kundi daily, just showing up. Na nandito po kami is para po ipagpatuloy namin yung layunin namin na our purpose here is to help the people, to help na mga kababayan natin na yung bang sobrang nandiyan sa hirap na sa pagiging empleyado. So our topic tonight is about how habits shape identity. So
Actually, kahit ako nag ano nito is nahirapan ako, kaya yun po nagiging topic natin tonight kasi para po bigyan tayo ng more knowledge about this topic. Kung ano bang mga habits sa atin na magbe-build na sa ating identity to become who we are and who we are now. So, ang topic natin tonight is isa ito sa mga importanteng bagay din para po sa ating business na magkaroon tayo ng alignment sa ating self. So, ayun, stop muna tayo kasi nag-isip ako na may question. Yes. Bro Jik, ano bang mga habits mo na yung ginagawa araw-araw na mag-shift ng iyong identity na yung bang related or ma-align din sa ating business, being a digital business owner? Thank you, Bro Ricky. Ang hirap mo ng tanong. So, yeah, discipline, habits. Ang hirap kasi nasanay na tayo as a factory worker. Nagkaroon tayo ng habits na hanggang doon lang sa pagiging factory, pagtatrabaho sa factory. So, nung naging digital business owner tayo, may mga habits talaga na kailangan baguhin. Medyo mahirap siya pero kailangan natin to para sa ating pangarap nga sa buhay. So katulad din nung naging factory worker tayo, nagkaroon din tayo na iba yung habits natin. So dito sa pagiging digital business owner, yung maging consistent and mag-show up talaga dito sa business ang isa sa mga habits na kailangan natin and ginagawa ko and nakikita ko na ginagawa natin mga digital business owners. So, showing up kasi it's not easy. Minsan, kasi andyan yung pagod sa pagtatrabaho. Ang dami kasi nating reasons talaga. Kaya minsan yung habits natin, hindi na siya nagiging habit, kumbaga nahihinto, parang ganun. Pero yung showing up every day, daily, para naman ma-deliver natin. So yun yung one reason na kailangan maging consistent, especially in showing up dito sa ating business, para makatulong tayo sa ating mga kapwa na Filipinos nandito sa Japan. Hindi lang naman dito sa Japan kasi we are worldwide naman itong global business naman ito. So we have connections sa ibang bansa, sa Philippines, Canada, US, and lahat mga followers natin. So yun, one habit is to show up every day talaga. So na maipakita natin sa mga kapwa natin mga OFWs na we still have a great opportunity dito sa digital world. So, ayun, back to you muna, Bro Ricky. Naka-mute ka, bro. Mute. Buti lang hindi naririnig. Thank you so much, so Disney. Yan napaka-importante yung mga habits natin. Then, yes, we need to be careful what habits, what we are doing kasi yung habit na yun ay magpo-form na magiging tayo. Na kung magiging tayo, kung sino tayo sa ating sarili, ay yun po ay kung paano doon na ma-relate natin doon sa business natin na magiging successful tayo. Kasi kung anong ginagawa natin ngayon, iyon po magiging result tomorrow. So, tingnan natin kung ang result tomorrow, iyon po ba ay nakakatulong doon to achieve our dreams. So, thank you so much, Jik. Punta tayo kay Sis Rosalie. Thank you so much, Sis Rosalie. Yes. Thank you. Ayun, daily habits. Yes. Actually, yung habits ko, as a full-time, working sa isang company is different from now. Kasi siguro nahirapan ako sa self-confidence. So I working in my self-confidence first before na i-work ko yung kasi for being an entrepreneur ay sasabak talaga tayo sa maraming 'di ba mga talagang networking. It means na talagang sa tao. So I begin my each day na with purpose.
Yun yung inano ko. And a gratitude. Kasi gratitude is very powerful para makapag-go on tayo for the next ano natin, kung ano yung i-develop po natin. Pag hindi natin na i-develop first ang gratitude, so hindi natin may ano talaga. So ano, ang waving to ano, focusing sa aking thoughts, sa aking action, sa energy ko, especially ang energy. Energy, if you change your energy, ay yun yung pinakakimo para maging yung lagi kang excited. Kasi kung wala kang energy, lahat ng mga ano mo ay mawawala. Kasi parang titirahin ka talaga eh. Pag sinabing online, naandun na lahat ng distraction. So paano ka maapektuhan ng social media, or paano ka paano mo maia-align yung sarili mo if yung energy mo ay napaka low. So yung energy ko, yung thoughts ko, ay dun ko unang winork siya, at yung confidence ko. Kasi dati I cannot express myself. And hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko, but naiipon siya sa loob ng ng heart ko or ng mind ko. Hindi ko siya ma-explore sa iba, or hindi ko ma-emphasize ano bang klaseng business to, or bakit meron akong amazing business na how can I share, kung even though na hindi ko naman alam talaga, or hindi ko naman yung parang discipline yung sarili ko. Anong may share ko? So yun yung mga question na lot of question na sa sarili ko. I work first on myself talaga. Yung mga habits, lahat yan. At saka si tweet na meron talaga ako, inaano ko talaga yung sleep, although na pag may pinag-aaralan po tayo, or na-addict tayo na matutunan ng something, so ang hirap talagang yung quality na sleep. So nag-work din ako doon na magkaroon ng quality sleep, para at least yung yung consciousness ko at saka yung subconsciousness ko ay magkaroon ng yung talagang ma-absorb yung mga learning ko dito sa yung tinuturo, or sa community na maraming learning. So paano ko mai-apply yun sa sarili ko? So the first is talagang in-work ko yung mga hobbies ko, at saka yung sa yung sa sarili ko. So that's it for me. Thank you. Back to you. Thank you so much, Sis Rosalia. Just to follow up lang sa halos nandiyan na yung mga habits na you need to change your habit to shape your identity. What kind of identity you want to change? Or sino ba, or yung bang ano ba talaga ang gusto mo sa buhay mo? Kung sino ba magiging ikaw in the future? Yes, kasi dati ako, bali, yung identity ko data ay napaka-low. Hindi ko alam ko, I always na nagde-depend sa iba. Kasi wala talaga akong, yung parang, hindi ako independence talaga. Marami akong takot sa sarili ko, yung fear. So, ang inano ko is identity na talagang for being strong woman, and good influencer, a giver. Kasi ang giver, if you set yourself as a giver, hindi ka matatalo. Kasi ang giver, hindi yan nauubusan. Kasi lot of depending for God. Kasi kung giver ka, ibig sabihin, you're strong. Na yung meron ka talagang strong feeling na you can give.
at may patient ka talaga. So yun yung inano ko talaga, kinirate ko. So I am a good giver, and I am a good influencer to others, and be a good example. I begin to my own self, being own leader on myself. So that's it for me. Back to you. Thank you, Ne. So, lahat ng mga habits na unit na mga ginagawa mo ngayon is mayroong direction eh. May patutunguhan na you to become a good giver and influencer. At hindi lang to become. I think you are now the good influencer. Ne? So, thank you so much, Sis Rosalie. Sis Arlene, thank you so much sa iyong time. And then, nabanggit mo more than 30 years. 3 decades na lang para medyo hindi masyado ano. 3 decades ka rito sa Japan. Many walks of life na napagdaanan mo. For how many years ka dito nagtrabaho. Siyempre, marami mga experiences. Sa tingin mo, mayroon ka pa bang dapat i-change na mga habit to change your identity? Or you have the good identity na kung ikaw na ngayon, na yung bang mas madali mo nang ma-achieve yung mga dreams mo sa buhay? Oh, that's a very nice question, challenging question. Kasi sa tagal-tagal ko na dito, no, I maintained my identity kasi I am diploma holder, a teacher dito. So, because of that, yung identity ko as a teacher ay minentain ko yun noon. So, kahit anong struggle ang nangyari sa buhay ko, like yung personal na problem ko, kaya ako naging single mom, di ba? Yung mga struggles doon, I maintained the identity na even in the storm, I will remain calm. So, even after my tears, I maintain my smile. Parang, huwag kayong mag-serious ha. Hindi seryoso ato, pero this is really real talk, reality talk tayo. So, kahit anong challenges, I turned those challenges into stepping stone. So, that was my identity before. So, ngayon, ang purpose ko ay nag-change, di ba? Mag-change talaga tayo as we grow old, nag-change yung purpose natin, nag-change yung value natin, at nag-a-adapt tayo ng changes din sa outside the world, di ba? Nag-a-adapt tayo, like hindi tayo techie pero natutunan natin yon. That's the habit na we are slowly adapting, di ba? Yung pasensya na ha, ini-English ko ba? Paano ba yan? Kung itatagalog ko yon, di ba? Pinag-aralan natin yan, di ba? Step by step tayo nag-aaral ng to become tech savvy. Tapos, kung how to deal with people, di ba? How to deal with people na kung paano natin sila ang tawag dito, yung mag-get natin yung attention nila, yung mga habit na ganyan, kahit tiny habits lang yan. Sabi nga ni Bro Jake na nagsushow up tayo. So, habang nagsushow up tayo, nung una, hiyang-hiya, di ba? Hanggang sa slowly building confident na tayo, nagka-build tayo ng confidence. So that's our identity na hindi na natin yon, walang makakakuha sa atin. Na that's the best na kailangan natin i-focus, yung skills, yung knowledge na walang makakakuha sa atin na wealth na yan. So, yun ang slowly dinedevelop natin yan in time, and then halimbawa dito sa business natin, di ba? Wala tayong alam, wala tayong time. Yun naman talaga ang problema ng lahat, di ba? But we slowly making time, di ba? Nagbibigay tayo ng oras. Kahit 5 minutes man lang, 5 minutes yan. Kahit nagda-drive si Bro Recky every day, nagda-drive my podcast 7 ba yan? Sabi ni Bro Recky. Yan.
'Di ba? Naging habit na ni Bro Ricky yun because binigyan niya ng time. Or hindi niya binigyan ng time, talagang nag-allot siya ng time habang ginagawa niya yung pagda-drive papunta sa work. Samantalang dati hindi niya ginagawa yun. So, make use of our time in a very smart way ay isang habit na nade-develop natin dito na this will become our identity. Na kahit busy man tayo, lahat ng mga entrepreneurs ay busy, nagbibigay tayo ng time, nag-i-inspire tayo ng tao. Inspiring others is very big deal talaga yan, di ba? Kasi hindi lahat nakaka-inspire ng tao na sa ginagawa natin. Very big deal yan. Bakit? Hindi naman lahat ng tao nakaka-inspire eh. Pero paano natin yun na-develop? Siyempre, gradual lang yun eh. Dine-develop natin gradually sa pag-aaral. Yun ang mga skills, yung mga knowledge na natutunan natin. And then, isa pang treasure na pang-identity is yung mindset natin. Kung paano natin ang mindset natin na hinuhubog. Kung naihuhubog na natin yung mindset natin from negative to positive or yung positive plus na yon mag-multiply pa yon, yung negative gagawin natin turn into positive. Yung mindset na yan ay napakahirap gawin pero ginagawa natin, tinatry natin. That's our identity already na walang makakakuha. That's our wealth also. So, tiny habits lang yan pero nagsha-shape yan into who we would like to be. Kung sino ang gusto nating maging. Siyempre, may nakikita na tayo na yung parang idol, iniidolo natin na I want to be like him, I want to be like her, ganun. So, although hindi man natin yung nakamit, pero papunta tayo doon. At least may may vision na ito ang gusto kong mangyari. Ay, sana ganun din ako, ganun. Pero wag lang tayo mag-give up kasi we are still shaping our identity as we go along. So, ang journey is too long pa. So, may mga panahon pa tayo to shape our identity in a valuable way, in a very important na magiging ikaw kung anong gusto mo to success. Thank you! Ay, nahaba yata yung kwento. Kwento ko haba. Thank you so much, Charlene, sa yung thoughts niya about your habits ni to form your identity. Ni so bawat isa sa atin may identity na nandiyan na tayo. Pero since dito tayo being a digital business owner, pinapolish natin yun eh. To polish, to form ourselves, to become a person, to attract success. So, being an entrepreneur is nandiyan po tayo yung habit natin na naging identity talaga natin dito in general is being nabanggit nga ni Sis Rosalie as a good giver. No, because the real entrepreneur is a problem solver. So we give the solution. Na itong ginagawa natin ngayon is the way of giving the solution. We're helping people. The aspirant breadwinners na magkaroon sila ng sarili lang negosyo. So yes, thank you so much sa inyo. Napaka-importante yung mga habits natin everyday. Yung habits natin na dapat is kumbaga consistent na dapat natin gagawin. Kasi a simple action, magko-compound yan to form our identity, that identity to create, to attract a success ni. Kasi ang wala naman tayong gusto dito marating sa buhay natin kung magiging successful. But in the process is kumbaga na-enjoy natin ni doing this business. Kasi para sa akin being a digital business owner, nung time na decide ako na mag-business, ng certified digital business owner na ako, I'm so very grateful kasi it's not all about the money, kundi the way I think yung perspective ko sa buhay ko is lumalawak. Then, of course, yung mga experiences natin, experience is very expensive. So, yung the feelings na mayroon po tayo dito, na yung bang, hindi kasi sa yaman lang nakukuha natin yung happiness eh. Kasi we are doing, yung bang tinatawag natin the living with purpose. Na yung bang hindi lang about the money na makapagbigay tayo about the money, kundi our knowledge. Because the real happiness is giving. So thank you so much sa inyo.
Um, ano pang maganda dito? Project, konting pahabol po tayo. So, one thing talaga na dyan ka nagpo-focus, you are so very busy as a breadwinner, especially nandyan pa tayo sa pagiging empleyado. Ano ba talagang pinofocus mo ngayon to polish your identity? That identity na magkaroon ng alignment going to success, na ma-achieve mo yung mga dreams mo sa buhay. Thank you, bro, Ricky. Dito sa learning about sa ating digital business kasi wala tayong knowledge dito talaga niya. So, how? Meron tayong ang maganda dito sa ating business is we have community na global and local. Local kasi andito tayo sa Japan. Although meron tayong mga business partners na nasa Philippines, so it's still a global. So, ang maganda dito is we have a system na nagtuturo sa atin how to market using digital business. So, yan, kailangan po talagang aralin yan and para may maituro tayo sa ating mga tao na gusto nating tulungan, na gusto maging digital entrepreneur. Ne? So, yun talaga, learning about this digital business ang kailangan kong i-polish para meron akong maituro sa mga kapwa natin. So, yun. Back to you, bro. Yes, thank you so much, Bro G. So, ang ginagawa natin being a digital business owner is hindi lang ibig sabihin basta lang tayo nagkapag-start dito sa business dahil kumbaga na-convince lang tayo o dahil na ano lang tayo sa ating mga friends, kundi we have the purpose kung bakit natin ito ginagawa. So, your story will become the story of others na makapag-inspire sa ating mga kapwa Pilipino na simulan din nila ang business nito. Sis Rosalie, thank you so much din. So, alam kong you are using about your habits to shape your identity. Being a human being, mayroon tayong weakness. Ano bang mga moments na talagang medyo feeling mo down ka pero nagpapatuloy ka pa rin? Anong mga pinaghuhugutan mo? Ako, pinaghuhugutan ko siguro pag nakikita kong pag natutulog yung mga anak ko. Parang nasasabi ko sa sarili ko, hindi ako kailangan maging mahina. I will fight. Hindi para sa future ko, para sa kanila. Sa future nila. Kasi ayokong maranasan nila yung naranasan ko na pang MM. pang ano talaga, drama. So, ayoko maging madrama ang buhay nila. Although, hindi natin makukontrol just because hindi na, life is unpredictable. Hindi natin alam. But, ang maano ko lang is, kung maiibigay ko rin lang, or makukontrol ko na wag nang ipasa sa kanila ang kahirapan, why not na gawin ko habang buhay pa ako? Para maibigay ko yung abundance na hindi para yumaman, maibigay sa kanya yung mga kayamanan na pera, kundi yung abundance na kapayapaan para sa pagbuo nila ng pamilya. Yun ang gusto kong maibigay sa kanila. Yung meron na lang yung kapayapaan sa puso at saka meron silang peace of mind sa heart na may naibigay akong moments or naibigay kong memory na maiibigay din nila sa kanilang mga anak. Yun yung ko. But gusto kong i-erase sa kanila yung kung ano yung nangyari na, di ba, for being single mom, meron akong of course, hindi naman I was so grateful kasi on 20 years, napagtiisan ko. At may grateful din akong na ibigay sa akin. So, of course, husband. Kaya nga ako nagpakasal sa kanya eh. But, siguro hindi lang talaga kami nag-work or naging toxic na. So,
we respectful na let it go and be friends. Yun lang ang naano ko. And maging peaceful din yung mga anak ko na wag din magalit sa kanilang father kasi, and forget that let it go para hindi sila magkaroon ng baggage at magkaroon talaga sila real abundance, hindi lang yung para at least maiano ko isa kong online entrepreneur talaga na pwede kong ituro din at ipasa sa aking magiging partner. Yun lang. So back to you. Yes, thank you so much, sis. Yun talaga ni. Ako naman din is, kumbaga, my reason is bigger than my obstacles. So yun talaga, pamilya talaga first talaga napaka-importante kung bakit tayo dito sa business na napadpad tayo dito. Ne? So yun ang mga big reason natin. So punta tayo kay Sis Arlene. Thank you, Sis Rosalie. Kay Sis Arlene naman, how you also very proud this business na nakakapagpamotivate ni sa ating mga kapwa Pilipino na gagawin din nila ang business na to. Oh, okay. Thank you, bro. Na kung paano magiging proud sa business na ito, 'di ba? Or bakit Magiging tayo proud. so proud? Bakit Yes. tayo so proud na share itong business na ito? Kasi nakapasok na tayo sa loob. And we knew kung ano talaga ang pupuntahan natin. So yung plan natin ay nandoon meron na tayong goal. May goal tayo na kung tatrabawin lang talaga natin siya, itong business na ito, wala talaga. Pagpasok pa lang natin, hindi na tayo lugi eh. So, yun talaga ang nakaka-proud, di ba? Kasi kung ikaw ay magiging negative sa business na ito, hindi mo marating yung goal. So, alam natin kung ano ang goal at saka yung goal na sinasabi ko ay marami nang nandoon. Hindi lang iisa, hindi lang 100, hindi lang 1,000. Marami pa. Nag-multiply na siya 1,000 times. Kaya, kung gagawin natin ngayon, so mararating din natin yon. At the number 1 dito na napakalapit sa atin ay yung ating coach. The living proof na kung kaya ni coach gawin yun, kaya din natin kasi nandyan si coach na hihila sa atin. Lahat ng napagdaanan niya ay tinuturan niya sa atin para hindi natin, yung negative para hindi natin gawin yung negative na na-experience niya. Yun talaga ang unang, nung nag-join ako sa Zoom meeting niya, na-touch ako dun sa sinabi niya na, my failures must be your success, mga anak. O, di ba? Ang ganda talaga nung message na yon. Kasi hindi lang kasi simple yung naging experience ni coach. 'Di ba? Nag-strive talaga siya hard, very hard talaga siya strive hard kasi nga wala naman talaga siyang upline. Ito lang ang re-remind ko na yung upline, sabi nila na yung live ko na may nag-release ng statement sa akin na yung upline ko lang daw ang kikita dito. So in-explain ko din yun sa live ko na hindi ito about ang upline lang ang kikita. Kung ikaw, dependent ka kasi sa business na ito, kung ikaw ay mag-struggle hard, magano ka talaga work hard, marami talaga ang kumita ng mas malaki kesa sa nag-introduce sa iyo. Yes. So kung yung mga inintroduce ko magtrabaho lang talaga sila, mas kikita sila ng malaki kesa sa akin. So yun ang ibig sabihin na hindi tayo MLM kasi independent tayo. Yun kaya diyan isang pagka-proud natin, 'di ba, sa pagiging digital entrepreneur dito sa digital marketing system na pinasukan natin. Yun lang po, bro. Yes, Proud. Thank you so much, sis. Tama naman din kasi magbi-business ka man, akala mo yayaman ka agad, baka hindi itong business talaga sa iyo. Yeah. Kasi mag-business ka, trabahoin natin dito. At saka hindi naman talaga ito about lang nakikita ka dito kasi yun nga nabanggit natin, the habit will change will shape your identity. Is pinapalis doon yung pagkatao din natin. Kasi kung puro lang tayo pira-pira, ginagawa na natin yung being empleyado .
we are working for the money, working for someone. Ano nangyayari sa buhay natin? Parang ganun lang din. The same scenario lang din. So, doing this business is dyan lahat natin na pag-aralan kasi, especially yung ating cycle of life, na magkaroon ng balance. Kasi yayaman ka man, wealthy ka nga, pero hindi ka healthy, it's useless. Kaya dito is yung balance natin, binabalance natin anong mayroon sa atin dito. Then, yung about sa pagmamanage sa time, lahat na. Kailangan balance. We need to drink water. Pero hindi ibig sabihin na inom na inom ka na lang din. May control din. Lahat lahat dito ay pinag-aralan natin. Lahat ng bagay halos pinag-aralan natin. Kaya ang pagyaman din hindi din mahirap pag-aralan. Kaya isa sa itong mga ginagawa natin dito, just to give limitless of abundance na ibibigay din ni God sa atin. Kasi ang abundance of life is ibibigay lang ni God if we are ready. Ang tanong, ready na ba tayo? Kaya napapunta sa ibang mga tao kasi they are deserve. Deserve nila na magkaroon kaysa sa atin, hindi pa tayo ready. Kaya dito natin pinapalis ang ating self, nagkaroon ng self-growth, especially yung pagdating sa attitude natin, na din sa self natin na magiging resilience. Alam ko yun, isa din si Rosalie at saka si Sis Arlene dyan, very resilient sa life paano lumalaban sa hamon ng buhay. So, paano tayo? Acknowledge mo natin ating mga viewers. Sis Catherine, hello. Thank you for watching. Salamat sa oras niya. Thank you so much from Ibaraki, Ken. Sis Jonalyn, thank you so much for watching. Hello. And of course, Sis Aluna, thank you so much. So, that's all sa ating mga viewers. Thank you. And ano bang maganda? Our time is 36. Yes. Bro Chick, kami have the time. Nagbibilang talaga. So, Bro Chick, paano mo sabi ka sila na binta daw tayo dito, pero wala tayong binta na products dito, kundi we are selling the marketing system, the system. So, paano mo ito mabinta sila? Sabi na, binta daw tayo. Yes, bro. So actually, isa ako sa mga tao na hindi marunong magbenta kaya hindi ako pumasok sa business talaga So since nag-work ako dito, actually nag-commit na ako na magiging employee for lifetime. Ang sama, di ba? Pero yun yung pangarap ko noon, nasabi ko meron na akong work and yes, pwede na ako mabuhay dito, pero dumating yung time na hindi pala pwede ito kasi pwedeng mamana ito ng ating anak. So we need to shift, magkaroon tayo ng pagbabago and one of that things na naisip natin is to be a digital marketer. So nakita ko ang business na ito through webinar. So mayroon po tayong official na business presentation, yun po yung sa webinar namin. So first, actually, it's about the system, marketing system na ginagamit namin dito. So, katulad ko, hindi ako marunong magbenta, I cannot memorize everything. So, this business is good para sa amin, para sa akin, hindi marunong talaga. Because I am one of the thousands of user of this digital marketing system. Ito yung pinopromote namin and our services to help you by simply showing to you this free webinar. So, wag po kayong matakot na i-explore, panoorin ito kasi wala po kayong commitment agad dito. We are not asking for payments or para lang mapunta sa amin or sa ano bang tawag dito, sa system kaagad. So, itong system na ito na ginagamit namin will show you kung paano yung proper way to market using itong social media, for example, dito sa Facebook kasi it's one of the biggest talaga na ginagamit ng mga tao dito worldwide ngayon. So we are not selling any products but we are selling our services, the system. Para sa inyo na katulad namin na hindi marunong magbenta is maiga-guide talaga tayo how to do the proper marketing through social media. So pag nakikita nyo kami, we always promote this using our website. So, pasukin nyo po ito. Mag-register lang po kayo ng inyong name and a valid na email address. If you are unsure, you can message us anytime para ma-guide po namin kayo and
Tingnan nyo po ito kung ito pa ay para sa inyo, para swak ba ito sa lifestyle na gusto nyo. So we are always open 24/7. As long as we are awake, we will help you kaagad. So yun, back to you, bro. Ricky. Thank you so much, Project. Yes, mayroon po kaming sistema dito na sinusunod. So just follow the system. And yun ang pagka-importante yung pre-webinar. Lahat kami dito ay nandiyan nagsisimula. Lahat ng mga tao nagiging successful dito ay nagsisimula sa pre-webinar. So wala po tayong ibang gagawin dito. Just to respect, to follow the system. Yun ang naman pinaka-importante. Then kay Sis Rosalie, thank you so much, Project. Sis Rosalie, any messages to your audience? Yes, kung ang message ko lang ay kung tuturuan ba namin kayo within 2 hours or 3 hours, gagawin ba ninyo? Yun, tanong. Just connect. Connect lang po at lot of question. Kung hindi po kayo magko-question at yung mga curiosity ninyo ay hindi talaga namin malalaman. So, para malaman nyo at makita ninyo talaga na yung legit na online earning po talaga to ay Just Connect or each of sa amin dito para at least makita ninyo kung paano namin ginagawa at very patient kaming magturo sa inyo kahit 4 hours pa yan. Para lang makita ninyo at mapatunayan namin na 100% na ito talaga ay life-changing solution. Just meron talaga akong excited and talaga akong proud akong i-share to dahil ito yung naging life-changing solution ko. I'm starting on this business, hindi sa business, makausap lang. Pero nung ito na pala yung start ng aking journey na yung makapagbuo ng hindi lang business, nabuo ko rin at nabawi ko ang sarili ko. So, proud na proud po akong ipagmalaki to at hindi ako nahihiya na i-share kahit kanino pa itong dahil 100% na yung humility at saka yung nito ay meron maipagmamalaki mo. So back to you. Yes, thank you so much, sis. Yan, napaka-importante talaga just making time para sa ating mga pangarap sa buhay. Kasi kung neglect mo itong decline mo or neglect mo itong opportunity nito, hindi opportunity yung decline natin, kundi yung mga pangarap natin sa buhay. So just make time. So bigyan natin kasi sa Arlene yung call to action. And then bago man yan, sis, just give talaga kung ano ba talaga yung gaano ba ka yung legitimacy yung sa business, pagdating sa business natin. Then, Okay, sa mga followers namin dyan. So, I would like to say na this business is really legitimate because we are patented by the Japanese government. Alam po natin na ang Japan is very strict, especially sa mga multi-level marketing na yan. Hindi yan sila pwede, ano ba yun sabi nila sa Japanese, hindi na natin explain dito, pyramiding, di ba? So, nezumiko ang term sa Japanese. So, napaka-strict ng Japan about that. So, nagbabayad po kami ng tax kasi nga registered nga siya. Patented by the government, ibig sabihin registered siya. So, wala tayong dapat ikatakot, mga followers dyan. But ang gusto ko lang sabihin na sa mga dreamers lang po ito na gustong magbago ang buhay. Kasi kung lahat ay gusto nating ipasok dito, wala na tayong mga workers sa mundo. So, ito lang ay para sa mga dreamers. Yung mga tao na gusto ng pagbabago or sa hinaharap, sa future, then nakatagalog ako dun sa hinaharap. Sa future na wala naman tayong choice kundi mag-retire, di ba? So why not retire early? Gamitin itong digital business kasi hindi naman siya forever na mag-i-struggle ka talaga. Siguro after 3 to
3 to 5 years yan, makikita mo na yung result. Basta lang ikaw ay continuous na gumagawa sa business. Thank you, bro. Sa mga nandiyan dyan, mga followers na namin dyan, kung saan yung makikita itong live namin, this is a blessing kung dumaan sa wall nyo. Just decide. It's your choice. Kung gusto nyo ng abundance or gusto nyo to stay. Kung gusto nyo ng abundance or gusto nyo stay in your comfort zone now. O alin ang maano. Ganyan yan o ganyan. Okay. Nag-demonstrate ba? Thank you, bro. Ayan Yes, lang thank- mga ano namin. Thank you so much, Sis Arlene. So sa lahat ng mga followers namin, kung saan pwede kayo makapag-connect direct sa kay Sis Arlene, www.arlene-choco.com. Sa Choco pa lang, mapasarapan na kayo. Sa Choco. Ano pa kayo dito pagdating sa business? Kay Sis Rosalie, Sis Rosalie? Rosalie das. Sa akin naman po, www.rosalie-s.com po. Yes, project. www.jakenokata.com naging February. Yes, thank you so much. Sa lahat naman na hindi pa nakaano sa aking website, www.ricky-lianos.com. So, yan lang po ang may bibigay namin tonight. Thank you so much for everyone. Kung nakarating itong live video sa inyong newsfeed, ito willing to see my purpose. That's the time to decide and to take action para sa inyong mga pangarap sa buhay. Don't wait the right time because the right time, kung kailan kayo nagde-decide. It's better to decide now. So that's all for this evening. Mabuhay po tayong lahat. Thank you very everyone. much. God bless you guys. God bless everyone. Mga nanonood.